Refreshing Gracegate Worship. The best is yet to come. Alam niyo ba yung sa ating buhay, pag minsan na-trouble tayo sa pag-iisip, nagkakaroon tayo ng anxiety and worries, lalo na when we lose a certain job or a certain opportunity, no? So kapag tayo ay hindi connected sa Lord, kung iba-iba na po yung ma-entertain natin ng mga thoughts. But you know, people in the Lord who is really properly connected with the Lord, mayroong secured ang ating future, secured ang bawat hakbang na ating buhay. Kaya from isang level sa susunod na level, there's always that best, and that best would always come from God. At pag-usapan natin ngayong hapong ito, I will not talk about yung progress doon sa mga trabaho natin o sa relationship, but I will talk about the promise of God sa bawat isa sa atin. The best is yet to come. Can we have Romans 8:33 to 39 on the board, please? Okay, it says here that, who dares accuse us whom God has chosen for His own? Will God? No. He is the one who has given us right standing with Himself. Who then will condemn us? Will Christ Jesus? No, for He is the one who died for us and was raised to life for us, and is sitting at the place of highest honor next to God, pleading for us. In 35, can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loved us if we have trouble or calamity or persecuted or hungry or cold or in danger or threatened and with death? Even the scripture says, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Jesus Christ who loved us. And then 38, it says, and I am convinced that nothing can ever separate us from His love. Death can't, life cannot, the angels can't, and the demons can't, or our fears today, or worries about tomorrow, and even the powers of hell can't keep God's love away. Whether we are high above the sky or in the deepest ocean, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. So, for point number 1, pag-usapan natin that we are living in God's present best. Alin na dito sa atin ang tumanggap na ng totoo sa kanilang puso na maging Panginoon at tagapagligtas ang Panginoon Yesus sa kanilang buhay? Because there will be no relationship, itong pag-usapan natin, without that securing Jesus sa atin po yung mga buhay. So, kapag nandiyan ang Panginoon sa atin and we are living a Christian life, ito po yung promise talaga ng Panginoon na kasalukuyan po nating tinatamasa. That we are living in God's present best. Ang best ng Panginoon sa atin at the present ay yung binasa natin kanina, no? At maybe some of us ay magugulat o nagulat, no, na ganun pala kalawak
yung best na binigay ng Panginoon sa atin. Okay? That all of those, masasabi na, there is really nothing, any entity, any reason na makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal sa Panginoon. Palakpakan natin ng Lord. Once na tinanggap mo ang Panginoon, all of these questions being answered and all of the above ay matatanggap mo. Pwede ba natin basahin ulit yun? No? Anyways, ito na lang. Nothing can separate us from God's love. Kahit na kamatayan o yung mga challenges natin sa buhay habang tayo ay buhay pa. Of course, there are many people who backslidden from God. Yung tumatalikod, alam mo, maraming mga Kristiyano na palagi ang pupunta sa church. But not 100% na pupunta sa church, mayroong tamang relasyon at pakakilala sa ating Panginoon. Right? So, sa buhay, bumibitaw tayo kapag mayroong calamities. Tama? Sa Philippines pa naman ay uso yung mga baha-baha. Tama? Kalamidad na kaagad dyan. O, sinong naapektuhan ng 24 ba yun? Ng 24? O, grabe ano? So, ako nga, galing sa bahay San Mateo, pupunta lang ng Quezon Avenue, it took us 3 hours. Masundo lang si Pastor Louie para punta pabalik. Biro mo yan, no? Yung aking iniiwasan na sana at siguro at 100 meters away ay nasa tulay na ako ng Banaba, pero ginawa ko nagmarikina pa ako. Mga kapatid, maraming dumarating sa buhay natin na mga challenges at yung iba namatay, no? At yung iba, no, ay nata-challenge while they are alive. Okay? So, ang ganda kanina na binasa natin, that even angels and demons cannot separate us from the love of God. Ang ating takot, di ba? Di ba dapat, we need to develop fear doon sa ating Panginoon. The fear of God is what? The beginning of wisdom. So, yung tamang takot sa Panginoon ay nagbibigay sa atin din ng katalinuhan at diskarte sa buhay. Alam nyo ba yon? So, dapat, may fear tayo. Natural lang yan, tao tayo, di ba? Ako nga, may fear of heights ako. Nakuha ko siguro yung friend ko, nung grade 6 ako, nakapangasawa sa as early as grade 6, nakapangasawa siya ng may-ari ng peryahan. So, one time, pumunta sa lugar namin, sabi niya, Hens, gusto mo sumakay ng Ferris wheel? Sabi ko, sure. Nung sumakay ako sa Ferris wheel, 45 minutes, hindi ako binaba. Pagbaba ko, ando na, halo-halo na. So, na-develop ko yung ganun. The other day, nasa Tanay Highlands kami, at medyo may balcony doon. Iba na yung pakiramdam ko pag ganyan. Pero siyempre, na-enjoy ko yung sumakay ng eroplano. Lalo na siguro fighter jet, no? The fear na meron tayo ay natural lang yan. Okay? So, hindi yan makapag-iwala. Ayoko na pumunta sa church. Bakit? Takot ako eh. No? Ang dami mo takot sa buhay. Baka pag uwi mo, mawawala na yung bahay mo. Okay? Along the road, takot ka kasi, di ba? Baka mamaya masagasaan ka. Di ba? Maraming mga pwedeng pag-iisipan na ganon. But you know, our fears, our worries, and the power of hell cannot separate us from the love of God. Nung diligtas tayo ng Panginoon at tinanggap natin siya, nilagay niya tayo sa tamang kalalagyan inside the protection of the hollow of His hands. Pinoprotect tayo ng Panginoon. Pinoprotect tayo ng Panginoon. Amin po ba? Neither height nor sa taas ka man o sa ilalim ng karagatan, it cannot separate us from the love of God. Amen? Sabi ng mama ko dati,
ang palayaw ko sa bahay is toto. To, sabi niya, kung ako mamamatay, ayokong mamatay na kakainin ako ng pating. Kasi pag dumating si Jesus, baka mahirapan siya paghanap ng mga buto-buto ko na sana yon. So it's not a problem. Sabi ng Lord na kahit sa ilalim ka ng karagatan, alright? Sa loob ng isang submarino, whatever means, ikaw mamamatay, ay hindi mo kapaghiwalayan sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amin po ba? Meron kasing kaisipan na pag tumanggap ka sa Lord, 160, 180 turn around ka sa iyong kasalanan. And you say to the Lord, Lord, I'm sorry. Hindi ko masave yung sarili ko. Sa lahat nagawa kong mali, sorry Panginoon. Ikaw na, simula sa araw na to, maging Diyos sa aking buhay. Ikaw maging master. So, ang sabi ng ibang thoughts ay ganito. Once na tinanggap mo si Jesus, save ka na. Sabi naman ng Lord, diba, nothing can separate us from the love of God. But meron po tayong free will. Meron tayong freedom to decide to be in the side of the Lord or to backslide from His love. Nandun na nga pag-protect ng Panginoon sa atin, pero kung gusto mong umalagwa, lalabas doon sa protection ng Lord, wala naman sa magagawa. Because hindi talagang na-violate ng Panginoon, o sabihin natin, hindi kayang i-violate ng Panginoon yung free will na yan na linagay sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. So, it is our choice. And sabi ng Matthew 10:22 says that, and everyone will hate you because of your allegiance to me. Yung iba titigil because sila ay nagka-receive ng mga persecutions from other people. No? Jesus now is not so popular. Naging popular si Jesus ngayon because of the attack of the enemy. Right? But Jesus as Savior, as Master, it's not popular. So other people will come to you and persecute you because you have Jesus in your life and you are living a righteous life. So, sabi ni Jesus, but those who endure to the end, the same will be saved. So once in your life, binigay mo yung buhay mo sa Panginoon and you are at the protection of the hollow of God's hands, but one day, because of the persecution, lumabas ka. Pero sabi ng Lord, sabi niya, those who will endure up to the end, the same shall be saved. It's still our choice to get God's best in our life. Do you think God's best na yung binigay sa atin? Kung balikan natin ang mga sinasabi ng salita ng Panginoon, okay? Who dares accuse us whom God has chosen for His own? Will God? No. No, He is the one who given us a right standing with Himself. It is God Himself. Tayo ay mayroon mga sarili-sariling katwiran. But our katwiran, our righteousness cannot stand before the Lord. But it's still God's initiative na may bigay sa atin for us to have a right standing in front of Him. Because Jesus Christ died on the cross. Sa verse sa baba niya, because Jesus Christ died on the cross and we accepted Jesus Christ in our hearts, in our lives, Jesus Christ represent us before the Father. So there is no condemnation. The Lord, the Father, will not condemn us because of the Lord Jesus Christ. In verse 34. And verse 35, can anything ever separate us from Christ's love? No. Okay?
Ang dami nilista sa 38, mga kapatid. Is it death? Cannot. Life? Cannot. Angels? Cannot. And demons cannot. Our fears, our worries about tomorrow cannot separate us from the love of God. Even the powers of hell cannot keep God's love away. Whether we are high above the sky or in the deepest sea, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus. So, ganun kaganda ang plano ng Lord sa atin. Ganun kaganda yung promise niya sa atin. That He will take care of us, that He will take care of our future. And that because of His love to us, bininagay niya tayo sa protection inside the hollow of His hands. Pero sabi lang, mga kapatid, kailangan natin manatili doon inside the hollow of God's hands. Okay? So, the best talaga binigyan ng God sa atin. Naranasan ba natin ito? Sa kasalukuyan nating buhay? Hallelujah? Yeah. Maranasan natin sa iba pa na parang bago lang ito. Ganyan pala kalawak yung pagmamahal ng God sa akin. Ngayon mo lang narinig. At least narinig mo. Amen? Hallelujah. Okay. Let's go to point number 2. After this, matatapos na po ako. Okay? Sige, palakpakan natin ng Lord. Yeah. For the first time, si Pastor Henry mag-preach. Mga 1 hour pa po. Point number 2. The best that is to come. Okay? Alam nyo kanina, yun pa yung the best. Okay? Sa lupa lang yon na para sa atin. Na ngayon, we'll go to the best that is yet to come. Ay ganito. This best will be received or experienced after this earthly life. Okay? Hindi natin maranasan ngayon. Yes. It's afterlife. Not only the blessed hope, yung blessed hope, yung pagdating ng Panginoon sa kalawakan, at kukunin niya yung nasa Kanya, darating sa at kukunin yung Kanyang bride. And that bride is the church. Those people who belong to His love. Amen? Not only the blessed hope that we are waiting excites us, but this thing that is yet to come, as promised by God, will really excite us more. Because there are greater things of surprises await for God's people. Do you believe that the best is always yet to come? Dapat excited tayo na may mangyayari palagi sa buhay natin. Ganun! No? Christian life is an active life. Yung bang, pagdating mo sa bahay after Sunday, meron kang inaasam na ang Panginoon gagawa ng maybe sagot sa ating mga panalangin, gagawa ng mga miracle, milagro, yung mga imposible na ating inaasam. Hallelujah! And then, coming Sunday, sabi mo, Brad, sis, pastor, pastora, grabe nangyari sa akin ngayong week na to, ito ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. So life is, really, Christian life is an excited life. Amen po ba? But, wala nang pang-excite sa atin, to hear and see kung ano itong best na manggagaling sa ating Panginoon. Alright, now, 1 Corinthians 2, verse 4 to 9. Let's read. My message, sabi ni Paul, and my preaching
We're not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on man's wisdom, but on God's purpose. Wala akong hilig mag-quote ng mga tao na naglalagay ng positive quote because hindi siya nagdadala. It doesn't entail life. Di ba, merong tinatawag na yung mga poem natin, yung haba ng poems natin dati, no? Desiderata. Sino na memorize ng Desiderata? Okay. Di ba, a very positive poem sa mga mahilig sa poem. Di ba? May mga quotes tayo na, o nga, totoo nga. Bira mo talaga akong makikitang ginagamit ko yun. I would rather post the Word of God that is full of promises. Because the Word of God carries life. And, nag-multiply sa ng life sa atin at life sa ibang mga tao. Tatandaan natin na ang pinakamas mahalaga sa Diyos ay ang ating buhay ay maging modelo kung saan makikita ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos. Now, sa susunod, na ang ating patutuo or testimony ay hindi sa sinasabi kung hindi sa paano ito ginagamit ng Panginoon para sa pagpapala ng iba. When your life doesn't multiply life to other people, then that is not life. Wala kayong makikita na tatayo ang isang pastor sa gitna para mangaral at gumagamit ng kanyang katalinuhan. Okay? Because nowadays, people just want to listen to nice accent. Yung scholarly. Do you like my accent? Huh? Grammatically right? Of course, I'm trying my best na maging tama na mo yung grammars ko. Relax kayo guys, masyado kayong seryoso eh. Alright? Masabi natin, si pastor, ang galing talaga ng pastor namin. Yung pabulong-bulong nung, grabe, perfect grammar. Di ba? Yung accent nun, grabe. Yung pastor niyo Ilonggo, hindi mo talaga ako Tagalog, di ba? So most of the time, makikita mo yung accent ko ay Ilonggo. But the very accent na kailangan natin is the accent of the Holy Spirit. Tama, di ba? Dapat yun. And nowadays, wala makikinig sa'yo. Pag nakakita kayo ng mga pastor dyan, sa kalsada, na nangangaral, kung ako, pag nakita ko sila, I appreciate it. Pero pag may dala silang yung offering bag, hindi ako nagbibigay. Pero kapag wala silang dala, nagbibigay ako. For example, dati sa bus, di ba? May mga ngaral sa bus. Sige, pag walang sobre, halika dito, bibigyan kita ng marami. Bibigyan kita ng libo-libo. Libo-libong sentimo. Hindi nagbibigay talaga ako ng marami. You know why? Kasi makikita mo doon na kahit sila, mayroon silang inadequacy sa pagsalita, but then dinadala nila, they're trying to bring the good news, the very word of God sa ibang mga tao para sila naman ay makarinig ng salita ng Panginoon. And that, hindi mo alam na at the back of that bus, mayroong tao na sa problema at nakatanggap sa Panginoon, and the Lord changed his life. Guys, I hope and pray na yung buhay ko bilang pastor nakapag-apekto po ng inyong pagbabago sa Panginoon. That I always pray that yung ituturo ko sa inyo will be faithful to the very word of God. Because kailangan natin mabago. Kailangan natin matransition natin mga buhay from sinner to saint.
Amen? Every day, God, becomes sweeter sa ating mga buhay. Amen? Day by day, the Lord is changing us. Hallelujah. Kaya, sabi ni Paul, no, our life is a testimony of God's power. Yung buhay mo lang kung ano ka dati, you just allow God na mabago ka, kaya kanya-kanyang baguhin. Amin po ba? Now ngayon, ganito. Our growth, ito muna. But a life of a believer should always be a direct demonstration of the power of God. Kapag ikaw ay nasa lubong ng iyong kaibigan at wala naman bago sa'yo, kinamusta ka, sabihin sa'yo, kamusta ka, Hens? At sasagutin ko, okay lang. Noon, hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Of course, sa akin treatment sa mga kaibigan, hindi talaga ako nagbabago. Siyempre, mayroong mga tao na hindi ayaw nila ako, di ba? So, ayaw ko rin sa kanila. Di ba? Pero siyempre, dapat may pagbabago. And that makita ng mga tao na sabihin nila, uy, si sister and brother ganito, tingnan mo naman kung gaano katapat ang Panginoon sa buhay niya. Sobrang pagpapala ang natanggap niya. Dapat ganun yung attitude natin. Amen? Not all the time we throw jokes, but there will be a time for us to speak seriously to bless other people. Because God has so blessed us already. And this is it. This is it. Basahin natin ito. Sabi sa verse 6, we do, however, speak of message, whom wisdom among the mature, but not the wisdom of this age, or of the rulers of this age, who are coming to nothing. The wisdom of this age is for man's destruction. But the wisdom from God, especially the scripture, produces life to each one of us. Amen? It says here further, no, we speak of God's secret wisdom, a wisdom that has been hidden and that God destined for our glory before time began. Plinano na pala ng Diyos yung katalinuhan na yan na nakatago para sa atin before the creation. Believe it or not, mga kapatid, we have no choice but to believe in God who exists and that He planned everything for our own good. Continue. None of the rulers of this age understood it. Because kung naintindihan nila, hindi sana nila nireject at pinako sa cross si Jesus. You know that Jesus has two options? Jesus has two options. To go to the cross to save mankind or not. Kung matino lang ang mundo, si Jesus hindi na pumunta sa cross at mapako para sa kaligtasan. So, there's left one option but to die on the cross. But because the people are so unspiritual, yung value ng mga tao, yung mga bagay na hindi spiritual. Masyado sinasamba yung trabaho. Masyadong pinapahalagan yung relationship. Masyado yung inisip yung future. Kaya ang iba, kahit na illegal ang pagkuha ng kayamanan, ginagawa. Naglanakaw, nag-heist, nanloloko, nang sa scam. Di ba? At sabi nila doon ay, blessing po yun. Hallelujah. Okay. Sunod pa natin. For if they would not have crucified
the Lord of glory. However, listen to the cross. Listen to the word. However, what no eye has seen, no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Ano ang exclusive dito, mga kapatid? Pastor, ano yung exclusive dito? Only for those who love God. Kanina, nothing can separate us from the love of God. Tama, di ba? Nothing can separate us from the love of God. Sabi ng Lord, akin ka, hindi kita bibitawan. Any circumstance will not affect yung pagmamahal ko sa iyo. But this one, the things that is yet to come, the promise of God, is exclusive only for those who love God. Ang tanong ngayong hapong ito, do you love God? How many of us love the Lord sa ating mga puso? Do we love God? Kung mahal natin ang Panginoon, it is ours. It is ours. Sabi mo, Lord, yeah, gusto ko yan. Alam mo, wala pang nothing, no? Wala pang mind that can conceive how great the promise of God for us. Sabi mo, Pastor Henry, kailan niya matatanggap pag tayo ay sa kabilang buhay na? Maliban kung iniisip mo ay kung saan ka man naroroon. Hindi mo sure kung saan ka naroroon. But because you have the promise of God of eternal life, sabi mo, yes, when I die, I go directly to God. And that's the time for you to receive the promise of God. How many of you would think this way? Sabihin mo na, pagdating ko sa langit, tatanungin ko ang Lord. Marami kang mga theological na tanong. Bakit hindi niya, bakit hinayaan niya yung mga batang namatay sa gera? Yung mga ganyan tayo, di ba? Yung mga inisip natin. Bakit marami naghihirap sa mundong ito? But personally, bakit hinayaan niyang i-abandon ako ng aking mahal? Di ba marami naman mga breakups na walang explanation? Tama, di ba? So, makasabi sa inyo na break up ka ng isang relationship because masyado kang gwapo para sa kanya. O masyado kang gwapa sa kanya. Wala eh. Hanggang ngayon nakabitin ka sa ere. Tama, di ba? We have so many questions. Pagdating ko ng langit, tatanungin ko, si San Pedro ba talaga may dalang manok sa langit? Ang dami natin tanong, but you know, when you behold the glory of God, kapag nakita na natin si Jesus na nagmahal sa atin, all the questions that we have, okay, will be gone. And it will be filled by the glory of God. Na ngayon, hindi ko rin alam to. Yung promise, the best that is yet to come. Because it is the promise of God. Amen? It is the promise of God. Maybe on this earth, meron kang kulang, nakulang ka ng pagmamahal ng iyong pamilya. Maybe pagdating mo sa langit, sabi ng Lord, punuin ko lahat yan ng pagmamahal. Lahat na feelings mo, ng anxiety, matatanggal yan. Yung promise ng God, no eyes have seen, no ears have heard, and no mind can conceive what God has promised to each one of us, to those who love Him. Now, mga kapatid, siguradahin natin ito. Parang sinasabi ng Lord na simula sa araw na to, mahalin niyo ako ng tunay at lubos sa inyong mga puso. Because you know, when we go to heaven,
Di ba sa mga Christian sasabihin ng Lord, sabi ng Lord sa mga faithfuls, sabi niya, welcome thou, good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord. Kung sa akin lang sabihin ko, ang dami kong kulang sa pagmamahal sa Lord eh. Baka pagdating ko sa heaven, sabihin ko, Lord, sorry. Kasi hindi ko napalitan yung pagmamahal mo sa akin. I have no enough time para mapalitan yung pagmamahal mo sa akin. So, Lord, sorry kasi ang dami mo palang promise sa akin, hindi ko alam. Sorry kasi may Bible naman ako, hindi ko binasa. Sorry Lord, yung kapitbahay namin, yung tatay ko, yung nanay ko, hindi ko nadala sa'yo. Hindi ko nasabi ang salita ng Panginoon sa'yo, sa kanila. Babatan natin sa heaven, wow, sorry, yung pinakamamahal mong tao sa buhay ay hindi mo nadala at hindi mo siya nabahagian ng salita ng Panginoon. Maybe your father, your mother, your kapatid mo, you go to God and say, Lord, sorry, I have not enough time to love you because I was so busy in this world. So busy to take my promotion. So busy, I have no time. I have no time to sacrifice. Wala akong lakas ng loob, Panginoon, para ibigay sa iyo ang nararapat sa iyo. Hallelujah. Do you love the Lord? Do you love the Lord this afternoon? Hallelujah. Continue to love the Lord because the best is always yet to come. Abangan nyo to. Sa ngayon, we will enjoy the protection of God that nothing can separate us from His love. But on the other side of life, mga kapatid, there's that promise na walang nakakaalam kahit sino. Only God. Only God. Ikaw lamang, Ama. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Banal na Espiritu Santo. Ang ngalan mo lamang ang maitanghal at maitaas sa aming mga buhay.
refreshing Gracegate worship. The bright blue sky, the flowers bloom, your fingerprints on all creation, so marvelous and true. You're faithful and compassionate, slow to anger, rich in love. You paid the price so I can stand to worship you alone. I want to hear your voice again, gently calling out my name. Like the rainbow that comes after rain, shows a covenant you've made. Jesus, my all, my Lord and King, I give my life, my everything. You're the treasure that my heart will seek. You're the reason that I live. Jesus, my all, you make everything beautiful